Alright mga ka-review, welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin mula po sa Pinas News Insider. Yan mga ka-review natin. Magugulat kayo dito. Diyos ko po, grabe ang ginawa nila kay President BBM at BP Sara. Nag-warning na si former President Rodrigo Roa Duterte. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Mula po ito kay Pinas News Insider mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. No? Subscribe na po kayo kay Pinas News Insider. Yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video na news reaction. Yan mga ka-review natin at ito na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Nilabas na ng Kamara ang listahan ng mga ahensya ng pamahalaan na makikinabang sa ginawang realignment sa ilalim po yan ng 2024 General Appropriations Bill. Nasa 194 billion pesos ang pondo na na-realign sa bahagi po ng isinagawang institutional amendments sa proposed budget ng 2024. Pinakamalaki ang inilaan ng Kongreso sa ilalim po yan ng Department of Agriculture at sa attached agencies nito. Ito ay mayroong 64.5 billion pesos. Kabilang sa mga programang pinunduhan ang subsidiya ng palay. So yan mga ka-review natin tandaan po natin ito mga ka-review natin na napakalaki po ng perang inilalagay nila sa Department of Agriculture mga ka-review natin. Sana naman po, no, sa mga susunod na taon mga ka-review natin, makita po natin yung resulta ng pondong ito mga ka-review natin na bumaba naman yung mga presyo ng mga agricultural products, which is na daily needs po yan ng mga Pilipino, di ba? Mga agricultural products gaya ng bigas, baboy, manok, isda, lahat-lahat na po mga ka-review natin kasi napakalaki po ng pondong inilalaan nila dito sa Department of Agriculture. Yan, tandaan lang po natin yan Ay pagtatayo ng pump irrigation, massive planting program at pagbili ng mga punla ng nyog at fertilization sa ilalim nito at konstruksyon ng fishery at post-harvest facilities doon yan sa Kalayaan Group of Islands. Nasa 43.9 billion pesos naman ang tatanggapin ng Department of Health para yan sa medical assistance para sa mga mahihirap na pasyente, specialty at legacy hospital, mga cancer assistance program at communicable disease. Samantala, bahagi naman ng 1.2 billion pesos na tinapyas mula sa Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agencies ang inilipat sa Philippine Coast Guard para sa mga bala at mga intelligence fund na nagkakalaga ng 200 million pesos. Nasa 300 million pesos. So yan mga ka-review natin tinapyasan yung confidential fund mga ka-review natin. So hindi po natin narinig pa na tinapyasan din yung extraordinary fund mga ka-review natin Yun po yung inaantay natin yung bukod tapyasan, di ba? Bawasan yung extraordinary fund at ilagay din po sa makagamitan ng ating mga Armed Forces dyan sa West Philippine Sea mga ka-review. Kaso hindi po nabanggit, pero panoorin po natin, baka banggitin dito sa dulo. Naman ang ipinagkaloob o ipagkakaloob sa National Intelligence Coordinating Agency, 100 milyong piso para yan sa National Security Council, 351.8 million pesos para yan sa airport development at expansion ng mga pag-aunang Pag-asa Island doon pa rin po sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang Department of Education, pinamunuan po nitong si Vice President Sara Duterte, ay binigyan ng 150 million pesos para yan sa government assistance to students and teachers in private education. Habang ang maintenance and other operating expenses ng Ombudsman ay tinaasan po yan ng 50.4 million pesos. Ang hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si General Browner, muli pong iginiit na taken out of context yung pong kanyang naging pahayag hinggil sa issue ng umano'y destabilisasyon.
Muling iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na na-taken out of context lamang ang kanyang naging pahayag hinggil sa umunoy issue ng destabilization plot laban sa pamahalaan. Ito ay may kaugnay pa rin sa kamakailan lang na pagkalat ng mga bali-balitang may na-monitor umanong kilusan ang liderato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ilang mga retiradong sundalo ng Armed Forces of the Philippines na naganais patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate ni Bronner, wala siyang binanggit na salitang plot at bagkus ay tanging ang mga ugong lamang anya hinggil sa umunoy destabilization efforts ng ilan ang kanyang pinapatungkulan sa kanyang naging paalala sa lahat ng mga tropa ng militara. Sabi ni General Bronner, bagamat may mga sabi-sabi hinggil sa umunoy naturang destabilization efforts, ay nilinaw niyang hindi niya nilalahata ang mga retired officers ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ito at nananatili pa rin malaki ang kanyang respeto sa kanila. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi na pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. But the context of that speaking engagement was that I was talking to our troops, no? Yung mga sundalo natin, mga sailors, mga marines, mga airmen, at ang sinasabi ko dun sa statement ko was that I was reminding them na dapat bilang mga sundalo, we should take our oath, yung oath na kinuha namin, no, seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities, at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron dyan. Doon sa konteksto ng unang report mo kanina, yung sabi ni General Browner, ibig sabihin nun, meron talagang ilang mga retirado, mga sundalo na nagnanais na, kasi sabi niya, hindi niya nila lahat, ano? So, meaning, may mga natitira na nagnanais ng destabilisasyon. Tama ba? Ayan mga karibyo natin, parang kinumpirma na po ni General Bronner mga karibyo natin na talagang meron mga, di ba? Mga retired na, mga retired pala ba ito, mga karibyo natin, no? Ng mga sundalo, mga general, o mga opisyal, no? Mga karibyo, hindi umano, gusto nga patalsikin itong ating presidente. Ba? Alam naman po natin kapag ikaw po ay general, di ba? Ikaw ay opisyal ng isang, ikaw ay isang opisyal, di ba? Ng armed forces, mga karibyo natin. Kahit retired ka na po dyan, mga ka-review, meron ka pa rin mga connection, di ba? Ang delikado po ito, mga ka-review natin. Huwag po itong isang tabi, di ba? Kailangan malaman agad sino-sino yan, di ba? Kahit bali-balita lang yan, mga ka-review natin, di ba? Hindi naman yan puputok, hindi naman yan sisingaw, di ba? Kung wala silang basehan, di ba, mga ka-review natin. Kaya, dapat ngayon pa lang, baka mga espiya din ng mga ito, mga ka-review natin. Dapat ngayon pa lang talagang malaman na po ito ng intelligence community, mga karibin natin. Hindi kasi nilinaw ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. itong kanyang tinukay about destabilization efforts. Pero ang binanggit niya dyan, may ilang mga retiradong sundalo ang nangihikayat ng iba pang mga individual na umano'y magsagawa o makilahok sa mga kilusan. Pero ito binigyan din at hindi niya nilinaw na ang mga ito ba ay kasama doon sa mga retired generals o ito ba ay kung ano yung mga status at pagkakakilanlan ng mga ito. Ang malino dito, wala pang namumuong plot. Kasi ang paliwanag dyan ni General Bronner, pag may plot, ibig sabihin plano na at isasagawa na lamang. So itong kanyang tutukoy, destabilization efforts lamang na kanyang binibigyan din na kanyang pinapayo at ipinapaalala doon sa kasundaluhan na huwag makikiisa kung meron man silang natatanggap na anumang imbitasyon na makiisa sa ganitong uri ng mga gawain. Ito po, no, huling hirit natin dito po sa panawag sa kudita. No? Hindi po pwedeng baliwalain lang to na matapos ilantad na may mga disgruntled, may mga effort na destabilization, basta lang hayaan na lang natin tapos kusa na lang mamatay. Hindi po pwede, no? Hindi po pwede yung ganun kasi unang-una po ginagamit na ngayon, kitang-kita natin para sa paninira, another paninira sa mga Duterte. Kaya ang hirap pong palagpasin, no? Kung nagbubuo tuloy ng hinala, no? Kasi kung palalagpasin nyo lang yan, walang aksyon, wala lahat. Pucha, parang yung sinabi na inopen nyo lang yung Duterte na panibago na naman pag-iisipan laban sa kanila. Mukhang takot at galit, no? na naririnig na nila na isa na namang Duterte ang
tatakbo sa isang pambansang eleksyon na Senado. Hindi po tayo pwede mag-move on dito po sa kudita dahil po imposible po, no? Kasi ngayon, atake po ng Dilaw, atake po ng mga maka-BBM forces, nakapokus po sa Duterte na sila po ang may dahilan. Sila yung mga pinagbibintangan ngayon na ugat nitong destabilization na to. O kudita, destabilization, etc. Alam nyo naman, katulad lang din yan ng confidential fund, kahit hindi mapatunayan, walang mapatunayan, iba na po ngayon. Wala na pong purpose ngayon na mapatunayan nila. Ang importante ay mailagay lang po nila sa utak ng tao, no? Hindi na po katulad po ng confidential fund, wala naman napatunayan diyan na may illegal na ginawa si Sara Duterte, may ninakaw diyan sa confidential fund, pero dahil pinag-usapan, yun lang po ang purpose nila. Tuloy-tuloy na may pinag-uusapan. Dahil hindi na po umubra yung confidential fund, itirahin natin to sa kudita-kudita. Hindi po yan galing sa mga Duterte. Yan pong salita na yan, mga destabilization ay galing po mismo kay AFP chief. Tapos dininay, yun po, ang huling hirit ko lang naman diyan, no? Linawin po ninyo na may ginagawa po kayong aksyon. Kasi kung wala po kayong aksyon, ano yan, kudita, hahayaan lang, imposible po yun. Lalo po namin kayong mapaghihinalaan na yan po ay parte ng malawakang paninira laban sa mga Duterte. Kasi tignan nyo ngayon epekto. Inaalam na sino yung ugat. Ngayon, kung hindi nyo po sasabihin na wala kayong action man lang, sinabi nyo lang na misquote, na misinterpret. Pero mula po sa inyo na nagsasabi na mayroong mga dating AFP official na talagang binibitawan yung mga pananalita na yan, na meron pong mga hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa ng pamahalaan, kung yan ay gawa-gawa lang, kawawa naman yung mga Duterte. So yan nga po mga ka-review natin, no? Maging sino man po yung pasimula nito, mga ka-review natin, maging tayo, wala nga tayong maging Duterte man mga ka-review natin, or itong si AFP chief mga ka-review natin, dapat po talagang imbestigahan ito mga ka-review natin. Kasi malaking problema to pag, di ba, kung totoo pala ito mga ka-review natin, at pinaplano nga na patalsikin, no? Ang ating mahal na Pangulo, malaking problema to. No? Maging sino man po ang dahilan. Maging sino man po ang dahilan ng ng balitang ito, no, ng kudita, di ba? Maging sino man po yung nagsabi or nagpakalat, di ba? Ng kuditang ito, mga ka-review natin. Saan man nila nakuha ito? Ba dapat malaman po, no, ng otoridad, di ba, mga ka-review natin, kasi delikado rin ito kapag ganun nangyari. Oo nga mga ka-review natin, maging Duterte, wala tayong inaano, maging Duterte man yan or sino man yan, o dapat malaman. Pero kung, di ba, gagamitin lang ang mga Duterte din naman, no, para siraan po, malaking gulo po ito mga ka-review natin, kasi papalag po ang mga Duterte, ba? Sa kung ano mang ibinabato ninyo na dumi sa kanila, di ba? Ganyan ang ugali ng mga Duterte, di ba mga ka-review natin? Pag binato mo sila ng dumi, babatuhin ka rin yan ng dumi mga ka-review natin. Kaya maglalabasan talaga ng mga bahaw dito, di ba? Yan mga ka-review natin. Ano po ang inyong reaction dyan dito po sa naging balitang ito? Nako. Alright mga ka-review natin, kung ano man ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyo pong nararamdaman sa isyong ito, no? Ito sa kuditang itong balitang kudita. Nako po. Yan mga ka-review natin, huwag pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Yan At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga maraming salamat po.